Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Lord, we bless your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless and knowing wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free.
Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 Ako'y susunod sa'yo, saan man patungo. Ako'y susunod sa'yo, Panginoon ko. Sa iyong yapak ay kaganapan,
tunay na ako'y sa'yo. Pangako mo'y mahahawakan ko. Ako'y susunod sa'yo. Saan man patungo, ako'y susunod sa'yo. Kami nagagalak sa inyong pagdating, na mapasama ka sa pagpuri sa Panginoon. We share the love of God, we share the love of Christ, we share the love of the Holy Spirit. Dito sa Shekinah, kami nagagalak sa inyong pagdating, na mapasama ka sa pagpuri sa Panginoon. We share the love of God, we share the love of Christ, we share the love of the Holy Spirit. Dito sa Shekinah, puri ng Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga pong mapalad tayo dahil meron tayong buhay na Diyos na umaagapay sa atin. Meron tayong Diyos na nakikinig sa ating mga dinadaing. Meron tayong Diyos na kayang gawin ang imposible. Kaya purihin at pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pag-awit. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible.
not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama.
Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan na nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Lord, thank you for another wonderful day that you have given us. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panibagong lakas upang gumising at purihin ka. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng iyong grace sa nakaraang linggo. Alam po namin na lahat ng aming natin ay dahil sa iyong pagpapala at pagmamahal sa amin at sa aming mga pamilya. Maraming salamat po dahil alam po namin laging nariyan ka at hindi mo kami pinapabayaan, lalo na sa panahon ito. Muli po sa panibagong linggong ito, nawa bigyan mo po kami ng bukas na puso at isipan upang marinig at maisabuhay ang iyong salita. Nawa gamitin mo po ang iyong mga anak upang maiparating sa amin ang kagustuhan ng iyong kalooban. Gamitin mo rin po kami upang maibahagi ang iyong salita sa aming mga pamilya, kapitbahay at mga kamag-anak. Nawa kami ang maging instrumento upang makilala kanila bilang Diyos at tagapagligtas. We ask that you bless our hearts, minds, and soul. Bless our hands that will do your work this week. Sustain us, dear Lord, sa mga gagawin pa namin.
Inilalapit din namin sa iyo ang mga karamdaman, pagkakalungkot at bighati na dala ng pandemyang ito. At nawa ikaw makapagbigay ng kagalingan at kapayapaan sa aming mga kalooban at ng aming mga mahal sa buhay. Finally, bless us as we listen to your word. Be with us throughout the rest of the day. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking patotoo mula nung mga nakaraang buwan lumipas. Actually mula nung mag-lockdown. That was March 16. Ang dami pong nangyari sa buhay namin. Alam ko, ganun din sa inyo. Tuwing umagang nagka-quiet time kami, lagi ang daming revelation ng Lord. Laging sinasabi niya sa amin na sinasabi niya sa akin na don't worry, ako lahat ang may gawa niyan. Makikita mo yung Panginoon na wala ka talagang masasandalan kundi siya lamang. Kaya ako naman nasabi yun, prepare niya talaga yung heart namin sa mga bagay na nangyari. Una, maliban sa pandemic, yung nasunog yung parlor namin, kasagsagan ng lockdown. So, tinawagan kami na madaling araw to about 2 a.m. Around 2 a.m. nung tumawag sila na nasusunog nga yung parlor. Bigla kaming gumising at tumayo. Pumunta kami doon. Tinignan namin. So, nakita namin. Ang sabi ko lang nung habang pinapanood ko nasusunog, although binidyo ko ng konti, sabi ko talagang makita mo, walang permanente sa buhay. Di naman ako masyadong nalungkot dahil alam ko naman na may plano ang Diyos. Pero siyempre, kahit pa paano, nakakapanghinayang din. Pagkatapos ng sunog, binigyan kami pagkakataon upang tignan yung parlor. Nung pagtingin ko, nakita ko bumagsak yung ceiling, tsaka yung mga ilaw, basag lahat. So, akala ko yun lang yung napinsala. Pero, nung gawin na yung building, nakita namin lahat ng mga ilaw, pati yung dalawang aircon na split type. Yung isa split type, yung isa anong tawag dito? Yung isa parang yung square lang, basta yun, dalawa yun. Tapos asin talaga nasira sila, so hindi na pakikinabangan hanggang sa ginawa siya. So ayun, kahit pa paano nakaraos din. Then mag-resume kami ng May 16 sa aming trabaho bilang isang courier ng isang company. After 2 weeks siguro yun o 3 weeks, biglang nagpadala ng mga nagpadala yung main office namin para sa mga renewal ng contract. And sad to say, na-delay kami ng almost 1 week. Tinatanong namin sa mga kasamahan namin, nagtatanungan bakit yung iba nag-sign of contract, kami wala pa. Actually, kasama ko si Brother Kenneth na late na pinadalhan ng signing of contract. Isang linggo, habang nandun kami sa San Fernando Subdivision, namisita kami sa biyanan ko, tumawag si Brother Kenneth sa akin at sabi niya, ito ba, napadalan ka na ba ng signing of contract? Sabi ko, wala pa. Check mo yung email mo kasi napadala na ako pero na-terminate ako, sabi niya. Ha? Kinabahan ako. Check ako ng email. Makita ko, termination of contract. Medyo nanlumo ako, nalungkot ako kahit na may bisita kami doon nandun kami sa nanay, kukwento kami ng mga bayo ko. Pero nagkampante pa rin ako. Although pumipilit na
sumisiksik sa isip ko na mawawalan na ako ng trabaho dahil na-terminate ako. Pero kalmante pa rin ako. Sabi ko, lagi kong pinuput sa mind ko, be still and know that I am God. Basta ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan. Siya pa rin may paraan nito. Basta ako, hindi ko mawala ako ng trabaho. Sige, basta sa akin, ma-hard ako, ma-rehard ako, hindi. Patuloy pa rin ako magpupurit, magpapasalamat sa Panginoon. And then, every morning, pa-quiet time kami, patuloy pa rin yung quiet time namin. And, pray pa rin ako na umaasa na magbabago yung desisyon ng main office. Lagi yun ang prayer ko. Until, pinaglaban kami ng mga boss namin dahil alam naman nila kung gaano kami kasipag naman sa trabaho. So bilang isang courier, nasa mga top performer naman kami. So gumawa sila ng paraan para hold yung termination. And then yun nga, after a while, more or less mga 2 weeks, sinabihan kami na bibigyan pa kami hanggang December. December, binigyan kami ng pagkakataon na makapag-renew ulit ngayon ng signing of contract another 6 months hanggang December. Pero problema, kailangan kami magpalit ng mga unit. So, yun, isang problema, it's either papayag ba na magpapalit kami ng unit o hindi. Yun ang isang dilema doon. Hindi ibig sabihin na rehard ka o na binigyan kami ng new contract, pwede na yun. Yun, patuloy pa rin akong nagpa-pray hanggang sa sabi ko, gusto ko magpalit ng unit. So, sabi sa amin, pupunta kami sa SP Care o yung kung saan man yung agency ng company na pwedeng dalhin namin yung mga suliranin namin doon o kaya mga concern namin. Umapply ako. Sabi ko, gumawa ako ng letter of intent. Sabi ko, gusto ko magpalit ng unit from 2009 to 2017 na unit. So, that was Sunday. So, kina Monday, pag sumagot kagad ang fleet. Ang sabi niya, Mr. Laksina, pwede bang isend mo sa akin yung mga pictures ng sasakyan, at saka ORCR, letter of intent, at saka yung deed of sale. So, the next day, inayos ko lahat, sinend ko. Tapos nung pagkasend niya, after almost 1 hour, tumawag siya sa akin, Mr. Laksina, pwede mo nang gamitin yung yung sasakyan mo, sabi niya. Pero sa totoo lang, wala pa naman ako sasakyan. Di pa naman ako nagpapalit dahil di pa ganun kasigurado na pwede pala yun. So the next day, sinet up ko yung bumibili doon sa sasakyan ko ng 1 PM. Sinet up ko rin yung sasakyan na bibiliin ko ng 2 PM. So, nag-allowance lang akong tig 1 hour. Dumating yung buyer ko ng 1 PM, dumating naman ng 2 PM yung seller ko sa sasakyan. So, nagpalitan lang kami, binayaran niya ako yung perang binayad sa akin, tsaka ako lang dinagdagan, binayaran ko yung isa. So, parang napakadali dahil alam kong ando ng Diyos na gumawa ng paraan para sa lahat. So, nakita ko dun na walang imposible. Kaya, hindi na ako nagtaka dahil alam ko na sasagutin ng Diyos ang mga pangako niya sa akin. And sa totoo lang, sa dami namin umapply, siguro more or less mga 20-30 kami, ako lang po yung pinagbigyan na mag-change unit. Sa ngayon, yung isang kasama ko, ganun din sa kanya, L300FB, 2010 pa yung sa kanya,
pero hindi po siya na-approve, kasama po yun ni Brother Kenneth. Si Brother Kenneth, on process pa po sila, yung mga SUV na hopefully pakikinggan din naman sila hanggang December na pwede silang mag-change unit para at least lahat po kami ka-happy. So pakisama na rin po sa prayer yung ating mga kapatid, sina Kenneth tsaka yung iba pang mga kasama namin, na sana mapagbigyan sila kasi kawawa naman po kung matanggal sila at yun po yung hanap buhay din nila at maayos naman ang hanap buhay. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito. Kung paano naging matapat ang Diyos sa akin at kung paano naman po ako nagtiwala ng buong buo sa Kanya. At alam natin na pag binigay natin sa Lord, 100% din niya po tayo pababayaan at iiwan. And gusto ko lang pong i-end itong testimony ko to, yung laging po sumisiksik sa isipin ko yung Psalms 46:10 na be still and know that I am God. Yun lang po, ganun lang po kasimple, be still and know that I am God. Pag yun po ay laging sinasapuso natin, lahat bibigay lang natin sa Diyos, tahimik ka lang dyan, hayaan mo siyang gumawa. Kasi wala ka naman talaga magagawa. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa sa lahat ng mga kakulangan natin, sa lahat ng gusto natin mangyari, sa lahat ng bagay. Tanging ang Diyos lang po ang may nakakaalam niya. Kaya, be still and know that there is a big God na pwede nating pagtiwalaan sa buhay natin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat sa umaga nito. Ang ating pong aralin ngayon ay masusumpungan sa aklat ng Exodo, kabanatang 14, simula sa talatang 13 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit, doon ko sila lilipulin. Ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong yan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo'y hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakar ay tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moses at sa pagbubukang liwayway,
na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptio'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahit kabayo ng Paraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelite nakatawid sa dagat, sa tuyong lupa ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelite iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moses. Ito ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung mayroon kang gustong tawirin o malampasan ngayon sa iyong buhay, kapatid, kaibigan, ano kaya yun? Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo, sa buhay natin ay may mga bagay, sitwasyon, panahon na dapat nating tawirin upang marating ang gusto nating puntahan. Halimbawa, bago ka makatungtong ng kolehiyo, kailangang tawirin mo muna ang elementarya at high school bago ka makapag-college. Ang pagtawid, mga kapatid, ay hindi madali. Maraming kakailanganin para makatawid ka sa gusto mong tawirin sa buhay. Kailangan ng tamang pagpapasya, ng tulong ng iba, at lalo tigit ng patnubay ng Diyos. Isang araw, habang ako po ay nanonood ng balita, isang babae ang in-interview. Ito'y patungkol sa pagbubukas na ng mga simbahan para makasamba na ang 10% katao sa loob ng simbahan. Ayon sa babae na tinanong kung ano ang kanyang panalangin, ang sabi po niya, gusto ko nang matapos ang pandemyang ito at makabalik na sa dati. Pagod na kami. Alam niyo po, ito pong sinabi ng babae na pagod na kami ay naniniwala ko na hindi lang marahil siya ang nakakaranas nito, kundi marami na rin sa atin dulot ng pandemyang dumating sa sanlibutan at gusto na nating makatawid dito. Mga kapatid, ganyan din ang naging karanasan ng mga Israelita. Kung napagod man sila dahil sa mga naunang salot na dumating sa Egypto, dito po sa sitwasyon nilang ito, malamang pagod na rin sila. Sapagkat walang tigil na paghahabol ang ginawa ng mga Egyptio sa kanila, at ngayon ay wala na silang madadaanan dahil isang napakalaking dagat ang nasa kanilang harapan. Hindi man dagat na pula ang nasa harapan natin, subalit mga kapatid, parang ganyan na rin ang sitwasyon ngayon ng buong mundo. Hinahabol tayo ng virus at hindi natin alam kung paano tayo makakaiwas sa pandemyang ito. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ang kwentong ito, natanong ko rin sa aking sarili na kung sakaling nandun ako, ano ang aking gagawin? Ano ang gagawin namin? Sino ang tutulong sa amin upang makatawid kami sa landas na ito? Subalit, katulad pa rin po ng turo ng banal na kasulatan sa atin,
Sinasabi sa Genesis, Kabanatang 18, talatang 14, sinabi ni Yahweh, mayroon bang di maaari sa akin? Amen ba doon, mga kapatid, kaibigan? Dito sa ating aralin, mayroon ditong isang talata na masasabi kong napakahalagang susi upang matawid ninuman ang gusto niyang tawirin. Malampasan ninuman ang gusto niyang malampasan. Dahil ito po'y nakapagbibigay lakas ng pag-asa at inspirasyon. At napakagandang balita nito sa lahat, mga kapatid. Ang sabi sa talatang 14, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Ang sabi po sa wikang English ay, the Lord will fight for you. Yes, the Lord will fight for you. Gusto mo ba yun, kapatid, kaibigan? Ang sabi ni Moses, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh na walang ginagawa. Imagine that. Mawawala ang problema mo na wala kang ginagawa. Malulutas ang suliranin na wala kang ginagawa. Maganda po ba yun o magandang maganda, mga kapatid? Aba, magandang maganda. Dahil ang sabi pa ng talata, hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptyong yan. Ano po ang ibig sabihin nito? Tapos na ang problema ng mga Israelita sa mga Egyptyo at hindi na mauulit yun. Hindi na sila gagambalain ng mga Egyptyo. Kumbaga sa cancer, mga kapatid, hindi ka na muling gagampalain ng sakit na yan dahil lubos ka ng pinagaling ng Panginoon. Church, ilang beses na po itong sinabi sa Biblia, the Lord will fight for you. At kapag sinabi ng Diyos na ipagtatanggol kita o ipagtatanggol ko kayo, ibig sabihin, hindi mo kaya o hindi natin kaya. At alam nyo, aminin mo lang na di mo kaya, ang Diyos po ay nakahandang tulungan ka. Laan ang Diyos na tulungan ka, kapatid, kaibigan. Sa totoo lang po, wala akong alam na makatutulong sa atin sa pandemyang meron tayo ngayon, kundi ang Diyos lamang. At kung ililigtas niya ang mga Israelitas sa dagat na pula, naniniwala po akong ililigtas niya rin tayo sa pandemyang ito. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Noon pong wala nang matakbuhan ang mga Israelita, tinawag ni Moses ang Diyos. Dahil nagre-reklamo na ang kanyang mga kasamahan sa kanya. Subalit ganito po ang sinagot ni Yahweh kay Moses. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Bakit ganun? Hindi ba tama lang ang ginawa ni Moses na tumawag siya sa Diyos? Lalong-lalo na at sila ay nasa gipit na kalagayan at kailangan niya ang gabay ng Diyos. Subalit, bakit ganito, mga kapatid? Bakit ganito ang naging tugon ng Diyos sa kanya? Alam niyo po, walang masama na manalangin sa Diyos. Walang masama kahit anong oras, anong panahon ka pa lumapit sa Panginoon. Wala din pong masama na humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Subalit, mga kapatid, isa po sa nakita kong nais iparating ng Diyos kay Moses dito, kung bakit ganun ang naging tugon sa kanya, ay dahil may nauna ng instruction ang Diyos sa kanila. Kung babalikan po natin itong kwento, bago at habang naglalakbay sina Moses, ay binibigyan na sila ng Diyos ng mga instruction. So bago pa po itong sitwasyong ito ay ipinaalam na ng Diyos sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. At nakita ko rin dito, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay mabisa anumang oras, anumang lugar. Kahit po matagal nang sinabi ng Diyos ang kanyang mga salita kina Moses at
At maging sa atin mga kapatid, alam nyo, hindi po ito nawawala ng bisa. Ito'y makapangyarihan pa rin at mapapanaligan. Opo, may mga revelations ang Diyos na ginagawa sa panahon natin. Subalit mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito na nawalan na ng bisa ang mga naunang sinabi ng Diyos. At mabisa yung kanyang mga salita ngayon, hindi po. Kapatid, pare-pareho lang po yan. Dahil iisa lang naman ang pinanggagalingan yan at walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lumikha ng langit at ng lupa. Nakita ko rin sa ating aralin na ang nais po ng Diyos kay Moses ay kumilos na sila. Gumawa na sila. Para bang sinasabi dito ng Diyos na kung may panahon ng pagtawag, may panahon din naman ng pag-aksyon, ng paggawa. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, there is a time for praying, but there is also a time for holy activity. Prayer is adapted for almost every season, yet not prayer alone. For there comes every now and then a time when every prayer must take a secondary place. Totoo po ito. Kaya dito mga kapatid, hinihintay na lang sa kanila ng Diyos ang kumilos po itong sina Moses at ang mga Israelita. Mga kapatid, mananatili at mananatili pa rin ang bisa ng mga salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Hindi po ba't ganyan ang sinabi sa aklat ni Mateo? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, kaibigan, lagi nating tatandaan, ipaglalaban tayo ng salita ng Diyos habang pinaniniwalaan natin ang mga ito. Dito po, sa talatang 15 hanggang 16 ay ganito ang nangyari. Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Ang sabi ng Diyos, lumakad na sila at itapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Yun po ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Pero ano po ang magagawa ng tungkod sa kanilang problema? Wala po. Sapagat ito'y simpleng bagay lamang, mga kapatid, ordinaryong bagay lamang. Subalit alam niyo, church, maging ang mga ordinaryong bagay ay magagamit ng Diyos para sa ikabubuti natin. Ano po ang instruction ng Diyos kay Moses? Lift up your staff. Lift up your staff. Kapag po sinabing lift up, ito'y nagsasaad ng direksyong pataas. At alam natin mga kapatid na kapag nakaturo tayo sa itaas, madalas ang connotation natin dito ay ito'y may kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kapag itinaas natin ang anumang bagay na nasa atin, una, ipinapahayag nito na mayroon pang mas mataas sa atin. At pangalawa, nakikipag-connect tayo sa mas mataas pa sa atin at iyon ay ang Diyos. Kaya ano po ang gustong ituro dito ng Diyos kay Moses? Na walang magagawa si Moses maging ang kanyang tungkod sa kanilang problema. Subalit dahil kinikilala nila na may mas mataas pa sa kanila at nagkaroon sila ng koneksyon sa itaas, ginamit ito ng Diyos at dahil doon nakagawa po ang Diyos ng mga himala sa pamamagitan nila. Kaya tama ang sabi ni Jesus, John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Pinapakita dito mga kapatid na kapag wala si Kristo sa atin, wala tayong kabuluhan. Kapag wala si Kristo sa atin, wala tayong magagawa. Ang tungkod,
Isang simpleng kahoy, ordinaryong bagay, subalit sa patnubay ng Diyos, nagamit ito para maging pagpapala sa iba. Kung natatandaan po ninyo, yung kwento ng 5 tinapay at 2 isda na dala ng isang bata, napaka-ordinaryong bagay lamang po ng mga ito. Subalit dahil ito ay ibinigay at itinaas ni Jesus sa Amang nasa langit, nagkaroon ng malaking himala. Nakakain ng 5,000 katao at may lumabis pang 12 malalaking bakol. Mga kapatid, kaibigan, anumang ordinaryong bagay na meron ka ngayon, tandaan po natin, kapag ito'y itinaas natin sa Panginoon, magiging instrumento yan ng Panginoon para sa ikabubuti ng iyong buhay at maging ng iyong kapwa. Naalala ko po yung patutuo ng isang kakilala. Dahil sa pandemya, nawalan po siya ng trabaho at sa pamamagitan lang ng pagtitinda sa online, doon po nabubuhay ang kanilang pamilya. Ang sabi ng tatay na ito, talagang mabuti ang Diyos, Pastor. Alam mo, sa bawat pagkain na nakahain sa aming lamesa, isa-isa namin itong itinataas sa Panginoon dahil talagang wala na kami. Subalit, laging may himala ang Diyos sa amin. Alam mo bang hanggang sa araw na ito, Pastor, hindi kami nawalan ng hihahain sa mesa. Laging meron sa oras ng pagkain. Pangatlo at panghuli, make God your partner in life. Sa kalagayan ni Moses, mga kapatid, bilang leader, ano po ang magagawa ni Moses sa mga oras na yon? Paano niya malulutas ang problema? Alam po, kahit gaano po karunong at ka-eksperyensyado si Moses sa puntong iyon, talaga po wala siyang magagawa. Subalit dumating ang sandaling nagawang pasunurin ni Moses ang dagat na walang buhay. Napakati niya ang tubig at nakalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Paano ito nagawa ni Moses? Dahil kapartner niya ang Diyos. Kapartner niya ang Diyos. Imposible. Imposible. Subalit nagawa ni Moses ang mga kahanga-hangang bagay na kailanman ay hindi pa nagagawa ni numan. Ang sabi dito sa talatang 30, ng araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Kapatid, ang nakitang ito ng mga Israelita ay maliwanag na konkreto na sila po ay malaya na. Their oppressors were dead. And God delivered them in seemingly impossible circumstances because God demonstrated His faithfulness to Israel and to all His people. At ang maganda po dito sa verse 31, ang sabi dito, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moses. Ang sabi ng koro ng ating panghuling awit, kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong nanlalamig, kahit na humayog sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Mga kapatid, kaibigan, gusto ng Diyos na maging kapartner niya tayo. Oo, bagamat simpleng bagay lamang, simpleng buhay lamang meron tayo. Subalit sa biyaya po ng Diyos,
itong mga simpleng bagay na ito ay magkakaroon ng kahulugan at katuturan. Alam po ninyo, ang lumikha ng ating panghuling awit na itatawid sa landas ay isa nating miyembro. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay napabilang sa mga active COVID-19 cases. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, itinawid ng Panginoon ang kapatid natin ito sa pandemya. Hindi niya nagawang lumipat mag-isa. Subalit dahil kapartner niya ang Diyos, nalampasan niya ang matinding laban sa sakit na COVID-19. Tayo, naniniwala po ako, itatawid din tayo ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligi ng munting daigdig ko. Minsa'y nanlalamig na rin ang araw. Ihip ng hangin may giniginaw. Nanlulumo, nalulumbay. Hanap ay isang gabay. Sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong malalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, pawang sa gabal ang sinasapit. Ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y apawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong malalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, hinintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo
frontliners. Protektahan sila sa anumang mga sakit. Mabigyan sila ng sapat na lakas, physical at emotional, sa paglaban nila sa COVID-19. Government leaders. Bigyan sila ng wisdom at knowledge sa mga desisyon na dapat gawin at magkaroon ng pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. Naway isang tabi muna ang mga political na layunin at mag-focus sa kinakaharap na pandemya ng bansa. People of the Philippines, naway maging masunurin ang bawat mamamayan sa mga leader na nagpapatupad ng batas. Magkaroon ng disiplina ang bawat isa.
Economy. Ipanalangin na makabangon ang Pilipinas, makabawi ang mga naluging kumpanya at magkaroon ng provision ng Diyos sa mga nawalan ng trabaho. Family. Naway patuloy tayong pagbuklodin ng pagmamahal ng Diyos, si Kristo ang maging sentro ng bawat isa. Tatlong kapitbahay na nais nating makakilala sa Panginoon.
Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, tayo po ay dumako sa paghahandog ng ating mga pasasalamat at ikapu. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo." Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na sumasalangit, kami po ay yumuyuko sa iyong harapan ng may paggalang at pagpapakumbaba. Ang iyong katapatan at kabutihan ay buhay na buhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagkaing pisikal at espiritual ay taas noo po naming sasabihin sa iyo na hindi ka kailanman nagkulang ni nagpabaya sa bawat isa sa amin. Sa aming pagtitipon ngayon, dala naming lahat ang aming taus-pusong pasasalamat, kalakip ang kahilingang lagi mo kaming ingatan, samahan at pagpalain pa sa bawat araw. Huwag mo nawang ipahintulot na malayo kami sa iyo, kundi magamit ang mga panahong ito para lalo pa kaming mapalapit at makagawa ng ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Iparanas mo sa kanila ang iyong kabutihan at gabayan sila sa iyong plano sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Pagkalooban mo sila ng iyong biyaya at lakas ng loob na nakakaramdam na hindi mo rin sila iniiwan katulad ng ginagawa mo sa amin. Ang panganganak ni Sister Crisette bukas, ang iyong kamay ang siyang hinihiling po naming humawak sa kanila ng kanyang baby. Dalangin namin ang normal, ligtas at madaling panganganak o operasyon ang maranasan nilang mag-ina. Panginoon, wala po kaming ibang maaasahan at malalapitan na alam naming makapagliligtas sa amin sa araw-araw, kundi tanging ikaw lamang. Iniligtas mo ang mga Israelita sa mga matitinding suliranin na kanilang dinanas at kinaharap. Gumawa ka ng maraming himala sa kanilang buhay. Kinalinga mo sila bagamat marami silang pagkukulang at kawalang tiwala sa gagawin mo sa kanilang buhay. Subalit dahil ikaw ay totoo, buhay at tapat, ipinakita mo pa rin sa lahat na ang iyong mga sinabi ay mangyayari. Kaya sakupin mo po ang aming mga buhay na siyang nais naming mangyari ngayon, Panginoon. Muli, tanggapin mo po ang alay naming pangapapuri at pasasalamat para sa iyo, sapagkat ito ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo at ating tanggapin ang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan at kagalingan. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. You who dwell in the shelter of the
to shine like the sun and hold you in the palm of his hand. The snare of the fowler will never capture you, and famine will bring you no fear. Under his wings, your refuge, his faithfulness, your shield, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And for to his angels he's given a command to guide you in all of your ways. Upon their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone. And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And hold you in the palm of his hand. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po ang Grandparents' Day. Araw po ngayon ni na lolo at lola. Kaya pagkatapos po ng pagsamba, batiin po natin sila at ipadama sa kanila ang ating mainit na pagmamahal. Meron pong isang kwento akong nabasa patungkol sa isang lola na nagpunta sa bangko. Noong siya po ay nasa harapan na ng teller, inabot nitong si lola ang kanyang bankbook sa teller at nagwika na magwi-withdraw ako ng 500 pesos. Agad isinoli ng teller ang libreto at nagsabi na kapag mas mababa sa 5,000 piso ang withdrawal ay dapat sa ATM. Bakit? Tanong ng lola. Sumagot ang teller. Kasi yun po ang patakaran. Kaya kung wala na po kayong ibang kailangan, lola, pwede po bang umalis na kayo sa pila dahil marami pa kayong kasunod? Nanahimik sandali si lola. Tapos ibinigay muli sa teller ang libreto. Ang sabi niya, paki-withdraw na lang lahat ng pera ko. Tinignan ng teller ang bankbook. Medyo nagulat at sumagot, Lola, pasensya na po kayo. Mahigit 3 milyong piso ang depositin ninyo. Wala po kaming ganyang cash sa vault ngayon. Pero kung makakapag-appointment kayo at makakabalik bukas, ihahanda po namin ang buong halaga. Hanggang magkano lang ang maaari kong withdraw ngayon? Ang sabi ni Lola, kahit magkano po, hanggang 300,000 piso, anong teller. Kung ganon, withdraw ako ng 30,000 piso, sabi ni Lola. Dali-daling pinroseso ng teller ang transaksyon, kumuha ng cash sa vault at binilang ang 300,000 piso sa harap ng matanda.
May bag po ba kayo para dyan, Lola? Tanong ng teller habang isinosoli ang bankbook kay Lola. Wala ani Lola. Pero ang kailangan ko lang ay 500 piso. Kumuha si Lola ng isang 500 peso bill. Isinilid niya ito sa kanyang bag at sabay bilin sa teller. Heto ang bankbook ko. Pakideposito mo na lang uli ang lahat ng natitira sa pera ko. Walang nagawa ang teller, kundi ang sumunod sa pakiusap ng valued depositor na si Lola. Mga kapatid, huwag nating isipin na maiisahan natin sina Lolo at Lola. Tandaan natin, malalim ang karanasan nila sa iba't ibang sitwasyon at kakaiba ang pagtingin nila sa mga nangyayari kaysa sa atin, lalo na sa mga millennials. Mas mabuti na matuto tayo sa kanila at ipagdasal na turuan pa nila ang kabataan natin ngayon, lalo na sa panahong ito. Mga lolo at lola, tatanda at lilipas din kayo. Ngunit ang inyong mga payo, dasal, turo at pangarap sa amin at sa iglesia ay mananatiling aalagaan namin sa aming puso at isipan sa tulong at biyaya ng Diyos. Muli, Happy Grandparents' Day po, Lolo at Lola. Ingatan po kayong lagi ng Panginoon at maraming salamat po sa lahat. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Magmula paanong bata ako, nakaantabay na kayo, at sa bawat laban ko, kayo'y kasama. Pagpupukay sa inyo'y aming iaalay.
Ligtas man kayo, ngunit mga payo nyo laging tangan-tangan ko sa aking puso. Dahil pag-ibig ating naranasan, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo magkasama. Happy birthday to our September birthday celebrants. September 5, Alshan Angeles. September 6, Marian Gabriel. September 8, Virginia Dacanay and Trece Diguiñon. September 12, Christian Kyle Bonus. September 14, Orjan Bognot, Miko Diguiñon, and Alberto Salon. September 18, Tess Francisco. September 20, Joshua Di Malanta. September 22, Heidi Kalayaan Dizon. And on September 30, Shekinah Angeles. Happy 15th wedding anniversary to Mr. and Mrs. Alin and Jennifer Bonus on September 30. Kung mayroong nais na batiin dahil nalalapit na ang kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal, at maging mga kapatid na may sakit na kailangang isama sa panalangin, ipaalam lang po ito sa pastor para maisulat at mabati ang mga may kaarawan sa mga darating na pagsambahay at maipanalangin naman ang mga may sakit. Makibigay sa ating church treasurer, Tita Aida Dizon, o sa ating pastor, Romel Julian, ang ating mga tithes and offerings. Kung walang pamamaraan para maihatid, sabihan lang ang ating treasurer or pastor para makagawa ng paraan upang malikom ang ating mga offerings. Zoom schedule for meeting and sharing. Children, every first and third Saturday at 4 p.m. Youth, every Sunday at 4 p.m. MYAF, every second and fourth Saturday at 7 p.m. WSCS, every Saturday at 6 p.m. UMM, every Monday at 7 p.m. Youth prayer meeting every Friday at 7 p.m. Adults prayer meeting every Friday at 6 p.m. and Discipleship Bible Quiz every Tuesday at 6 p.m. Mga kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan upang makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilid sa opening prayer, pagpapatotoo, pag-offer ng song, at paggawa ng prayer concerns. I-chat lamang po ang ating mga manggagawa para ma-schedule namin kayo sa gawaing ito. Sa pag-take ng video, kung maaari po ay hanggang Webes po lamang para mas mapaghandaan agad ang ating online worship service. Kamusta po tayo mga kapatid? Sa ilang buwang pagkaka-quarantine ay patuloy nating nararanasan ang pagmamahal ng Panginoon. Ang kanyang tulong ay laging nakalaan sa atin. Ang tanging dapat lamang nating gawin ay patuloy na lumapit, magpasalamat at manalangin sa Kanya. Kaya muli po naming pinapaalala sa bawat pamilya ang ating prayer chain. Nawa po ay naipagpapatuloy natin ang gawain ito dahil malaki po ang nagagawa ng panalangin at nakikita nating kumikilos ang Panginoon sa ating mga dasal. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hanggang sa susunod na online worship. All for Christ's glory.